Tumayo po tayong lahat at handugan po natin ang masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
instead of your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my home. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified.
masarap magluto yan, masarap magluto. Pati po luto niya, alam mo na. Ganun po, may antas ng pagkikilanlan. Kapatid ko sa Panginoon, by prayer, magkakaroon po ng lalim at sabi ay mas, hindi na yung simple na lang, kundi mas na relasyon tayo kay Lord by prayer. Nung pag-aralan po natin ang John 17, doon sa prayer and fasting week natin, napakainam po makita natin yung mga kapatid. Kasi unang puntong inihag po natin doon, nanalangin ng Panginoon Jesus for glory, para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang isang halimbawa binigay po natin, way back dito sa Old Testament Scriptures, sa panahon ni Moises sa Exodus, mga kapatid, dumating sa punto ng pakipag-ulayo ng Moses sa kanyang Panginoon, at tinawag po siya doon sa taas ng tuktok ng bundok ng Mount Sinai, 40 days, nandun po sa 40 nights, naku, yung pong kaluwalhatian ng Diyos ay humawa sa kanya. Tuloy, para po makita siya ng mga kababayan niya nandun sa paanan ng bundok, nagtalkbong po siya. Kasi nakasisilaw yung kaputian ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya natakot po ang bayan. Sabi niya, pwede ba, Tatay Moses, kayo na lang po makipag-usap sa amin. Ay, natatakot po kami, ang Diyos ang kumausap sa amin . Pag nagpakita sa Lord, patay ka. Ganun po yung mga kapatid. And mind you, bilang suporta doon sa nakaraang mensahe natin narinig, yung pong inaasahan natin gagawin ng Diyos, pambihira po. Bawat Biyernes ng gabi, meron pong bahagi sa ating pagsasama-sama na TGIF. To God, I thank God it's Friday. Nangyari po mga kapatid, merong portion doon, nagpapatotoo. Tumatayo dito sa harapan, binabahagi sa kapatiran yung gawa ng Diyos. At alam niyo yung epekto nun? Ay, nako, maniwala po kayo. Yung makakarnig nun, lalo pong kumakapit sa Diyos. Sa yung patotoo, sa gawa ng Diyos sa yung buhay, nakikita. So, magsama-sama po tayo patuloy dyan, mga kapatid ko sa Panginoon. Prayer. Total, araw po ngayon ng grandparents. Alam niyo po, sa kasaysayan ng Iglesia ng Diyos, sa church history kung tawagin natin, ang dami pong mga patutuo dyan na inihahayag, gawa po ng mga lolo-lola sa naunang panahon sa atin. Sa kalang practice ng prayer, nahihikayat yung kalang mga anak, yung kalang mga apo, upang sa ganon, yung nakikita, yung narinig ng mga panalangin ng mga lolo't lolo nila, ay darating ang time, gagayahin din po nila. Yan po'y pinatotohanan ng church history. Now, medyo recent po ito, may tuturing ko pa rin kasi buhay pa yung aking tatay, bagaman si nanay ay sumapiling ng Panginoon. Alam niyo, isang hinangaan ko mabuti sa aking mga magulang. Habang pinalalaki kami, nakantabay po yan ng yung tinatawag po nating family altar, family devotion. Mula nung ituro sa amin ito ng aming pastor, nung maliit pa po kami, nagdadalo siya sa bahay-bahay at binibigyan ng demonstrasyon paano gagawin. At sa kasimplehan po ng ginagawa, makikita namin yung aming nanay, yung aming tatay, magbabasa ng isang talata o ilang talata, konting commentary doon, tapos ay mananalangin. At ang isang nakahipo pong mabuti sa aking puso, sa aking nanay, ay yung bawat pagkakataon na mananalangin po ang pamilya, tatanungin isa-isa sa amin kung ano yung gusto naming ipag-pray. At alam nyo, nakakamangha. Sa akin po, medyo malilimutin na ako .
Pero yung nanay ko, pagka binanggit mo yung, 8 po kami magkakapatid, mga kapatid. Isa-isa, merong iba-ibang kahilingan. At kami, natatanda pa po niya pagka siya'y nanalangin. At isa pa pong hinangaan ko sa aking mga magulang, bunga po ng kanilang buhay panalangin. Nung ako po'y pumasok sa seminaryo, hindi po ako nagpaalam sa aking mga magulang. Dahil sa isip ko, hindi ako papayagan eh. Tumatayo po akong panganay sa magkakapatid, pinag-aral po, pagkatapos ng high school, pinag-aral po ako ng secretarial course. Yung bang trabahong sekretarya sa opisina, taga-type at kung ano no. So, para po makatrabaho kagad ako. Kung bakit tinawag ako ng Panginoon sa gawain niya. So, hindi po ako nagpaalam, pasok ako ng seminaryo. Nagalit yung tatay ko. Isang semestre, hindi ako nakauwi sa aming bahay. Galit siya. Nagsasalubong po kami sa pew, sa church. Talagang ismiran. Ismiran. At masakit po sa kalooban niya yung ginawa ko, hindi ako nagsabi. In fact, minsan nagpatotoo ko, tuwan-tuwa ang kalooban ko, pero ang dating sa tatay ko, insulto. Nasabi niya, I was condemned without trial. Nung maintindihan ko po yung salita niya yun, tsaka lang ako umiyak ng todo. Nagkamali ako, hindi ako nagsabi sa tatay at nanay ko. But here is the catch. Nung pong ako'y umuwi at humingi ng tawad, ang sumalubong po sa akin, yung nanay ko, sa pintuan. Pinagbuksan niya ako, at ang sabi niya, nandun ang tatay mo sa kwarto. At nung pumasok po ako sa kwarto nila, diretso po akong lumuhod sa harap ng tatay ko, tumingin ng tawad. At ang sabi niya, kumain ka na ba? Seryoso yung sitwasyon. Pero nasabi lang po ni tatay, kumain ka na ba? And then, niyayaan niya ako sa kusina. Kumain kaming tatay, nanay, at ako. Anong kaugnayan nito sa panalangin? Mga kapatid, higit pa sa ating mga lolo't lola, higit pa sa ating mga magulang, o tayong mga magulang na sa ating panahon, meron tayong tatay sa langit. Meron tayong Diyos na sobra pong makaunawa, mapagmahal sa atin. Na naman ang pwede po nating ihingi ng kaayusan, gagawin niya, ng kapatawaran, patatawaran niya, and so on and so forth. Para po makita natin ang ginugusto niya yung mahusay, matibay, malalim na ugnayan sa Kanya. At ang sabi po ng mensahe natin ngayon, by prayer, mangyayari po yun. Mangyayari po yun. So mga kapatid, yung pong pangalawa. And then pangatlo, Christ-like holy people are devoted to follow the Lord Jesus no matter what. Bigyan po nating diin yung huling phrase na yon. No matter what. Ano man ang mangyari, ano man ang kakaharapin, ano man ang maging kalagayan, yung mga kawangis ni Kristo, mga banal na tao, sabi po, talagang todo, deboto na sumunod sa Panginoong Jesus. Ang aklat ng unang sulat ni Pedro, ang pinaka-background po nito ay suffering. Yung bang in-address niya ang mga Kristiyano, yung mga holy people nung panahon niya, para po hikayatin sila, encourage sila doon sa kinakaharap nila na kalagayan. Sila'y mananampalataya. At marami po doon, mga kapatid, by population in their time, mas marami po yung mga alipin kaysa sa mga laya, no? Free men. Yun sa kanilang kultura, sa kanilang panahon. At nagiging born again, nagiging Christian yung mga alipin. Alam niyo po, maging alipin noon, ang tingin po sa inyo sa lipunan, pag ari-arian po. Pinagbibili po yan, kumbaga, sa mga araw ng palengke, sa mga barangay, sa mga bayan-bayan, at sinusubasta po yan.
At pagka ikay nakabili ng alipin, pag-aari mo yon. Pati na buhay niya ay nasa iyong kamay. Bahala ka dyan kung anong gagawin mo. Ganun po yon. Hindi siya tao kung ituring, pero na born again. So yung pagtrato po ng mga amo-amo nila noon, talaga pong matitindi ang dating sa kanila kasi hindi na, nabago na po yung kanilang pananaw sa kanilang pamumuhay, and here comes yung kanilang mga karanasan sa araw-araw, pinahihirapan pa rin po, inaalipin pa rin po sila, talagang kung ano po ay hagupitin dito, pahirap doon. Pero sinasabi po ni Pedro sa kanila, dito sa aspetong ito, dito tayo matutulad kay Kristo. We identify with Christ through our suffering. Pero ang sabi po rito, mga kapatid, no matter what. Tandaan po natin ito. Being a Christian is not always a walk in the park, sabi ng Amerikano. Ito raw po ay hindi pie in the sky. Pero patuloy pa rin po sila, kahit anong harapin nila, because of their devotion to Christ the Lord. Ang isang obserbasyon po natin sa ating modernong panahon, mga kapatid ko sa Panginoon, si tao, kasama ng pagiging Christian niya, umaayaw po, ayaw niya, hindi welcome sa kanyang kalooban, yung pasakit, yung pahirap. Nakikilaro din si Kristiyano sa mundo. Ang ibig sabihin, kung anong makakagaan sa iyo sa pagkisama mo sa kapwa, gagawin mo rin. Dahil doon, hindi natin basta maintindihan ito ngayon. Yung no matter what, hindi natin maintindihan basta ngayon yun. Kasi po, ayaw natin na meron tayong parang pansin na pagkakaiba. Sinusuko natin yung ating pagsunod kay Kristo sa kanyang mga prinsipyo, sa kanyang mga pamaraan, mga estilo ng buhay. Pero tandaan niyo po, ang ating Panginoon Jesus din, noong ialay niya ang kaligtasan sa bawat isa sa atin, pinuhunan po niya ang kanyang buhay mismo sa krus. Yung sinasabi ng John 3:16, kung babasahin lang po natin ng ganun-ganon, parang madali nating tanggapin. Pero yung katotohanan po, yung pangyayari sa likod noon, mga kapatid ko sa Panginoon, matindi. Yung sabihin ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, matindi po yun. Meron nga nagsabi, pagka magpapasko na, total, magpapasko na raw po sa Pilipinas. Bare months pa lang, Pasko na eh. Ang sabi po, Pasko pinagdiriwang, nagsasaya tayo. Talagang todo-todong pagsasaya, Pasko. Pero meron palang isang malungkot kung may tuturing. Yung tatay natin sa langit. Dahil nung unang Paskong naganap sa sanglibutan, bugtong niya ang anak mismo. Inihiwalay niya sa kanyang sarili. Isinugo niya po dito sa lupa. Bakit? Para sa iyo, para sa akin. For God so loved the world. Yung world, palitan mo ng pangalan mo. Maakma. Pagkat yung pag-ibig ng Diyos kay Wilfredo, pag-ibig ng Diyos kay kay Mix. Baka madulas po ako, magalit po sa akin, mama. So tingnan niyo po, mga kapatid, ganun po siya katindi. Mari po tayong magtiis sa mga pag-uusig, sa pagiging Christian, sapagkat sabi nga po, batid natin yung pinagdaanan po ito ng ating Panginoong Kristo. So, pagdadaanan din po natin. Balikan po natin doon sa unang chapter ng 1 Peter. At dito po mga kapatid, ang sabi nung verse 16, dating binasa kanina, 1 Peter 1:16, for it is written, be holy because I am holy. Yung po yung
pundasyon ng ating mga mensaheng niyahig dito. However, sa likod po nito, mga kapatid, back in mula po sa verse 6 ng chapter 1, makita po natin, hindi po siya kasimpleng ganoon lang. Ako'y banal, kaya kayo maging banal. Ano pong batayan noon, mga kapatid ko? Ang sabi po mula sa verse 6, nitong 1 Peter 1, verse, in this you greatly rejoice, though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Tingnan niyo po yung pagkakahayag. Makiki-identify tayo kay Kristo. Kung siya po'y pinahirapan, kung siya po'y nagtiis, and so on and so forth, dahil sa atin, wika po rito, in this you greatly rejoice. Malalaman natin yung sinasabi na yun. Bakit? Tapos sabi niya, though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. 7. These have come so that your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine. Yung inyong pananampalataya. Inihambing po sa dinadalisay na ginto at higit pa sa dalisay na ginto, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Now, back in verse 3, ano yung sinasabing, in this you greatly rejoice? Ito po. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, and His great mercy. He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Kapatid, tingnan po niyo ito. Sa magkabilang kalagayan, sa langit at sa lupa, yung pong sinabing magandang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, dili ba kundi yung kaligtasan natin sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, yung sabi ng verse 3, new birth, He has given us new birth into a living hope. Tapos sabi po niya, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Meron po siyang pagtitiyak na binibigay na sa talatang ito. Yung sinabi niyang, pinangako niyang pag-asa, talagang iningatan niya. Nandun na po yun. Nandun na po yun. Hinihintay ka na lang. Pag ikay napunta roon, siguraduhan na. Kasi sabi, kept in heaven for you. Verse 5, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Ikaw naman dito sa lupa, mula nung makakilala ka sa Panginoon, inaalagaan ka na niya, binabantay niya, dinadalisay ka na niya, inaayos ka niya. So, yung kayamanan, yung kapayapaan, yung pag-asa na yon, nakaready na sa langit. Pag dumating na yung panahon, tatawag ka ng Panginoon sa langit. Siguraduhan. Tiyakan. Yung nila niya sa iyo, mapapasa iyo. Kapatid, kung ang ating Panginoon Jesus ay naging masunurin sa Ama, na kahit anong kanyang hinarap, ikaw at ako na sumusunod sa Kanya, may pagkilala na ating tagapagligtas at Panginoon, ang ating Panginoon Kristo, no matter what, walang iwanan. Walang laglagan. Madalas nga nating na sesegue dito yung sa mga kabataan natin. Walang palitan. Ang lover mo lang si Lord. Palibasay mahal ka niya. Siya magtuturo sa iyo at yung magiging partner mo.
walang palitan. Kristiyano sa Kristiyano. So, kung dinanas po ng Panginoon Jesus yung mga pagtitiis, etc., we can identify with Him through that. And then, kung tayo po ay naging, ika nga po'y dedicated, devoted kay Lord, totally immersed kay Lord, maniwala po kayo, kapatid ko sa Panginoon. Time comes. Ang buhay natin dito, inihahanda po lamang para sa buhay na walang hanggan. Living with the Lord in heaven for eternity. Ang sabi ni Pedro dito, yung panandalian lang naman yung panandalian lang naman yung mga pag-uusig, pagsubok. And then pang-apat at siyang panghuli po ngayon, yung sunod na tatlo ay sa linggo na po. Ang ikaapat, Christ-like holy people live each day guided by the Holy Spirit. Pinamumuhay ng isang kawangis ni Kristo, ng isang banal, yung kanyang araw-araw na buhay sa gabay ng banal na Espiritu. Buksan po natin sa Galatians chapter 5 at tingnan po natin yung mga talatang mula po sa 16 hanggang sa huling talata ng chapter 5, Galatians. Now, sabi niya, "So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want." Pansin niyo po yun, no? So that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under law. Yun po yung sa verse 18. Napansin niyo po, bungad ng verse 16, "So I say, live by the Spirit." Pagdating doon sa verse 18, "But if you are led by the Spirit," anong ibig sabihin nito? Living by the Spirit, being led by the Spirit simply means, mga kapatid, yung merong kinakikitaan ito ng katibayan na pinananahanan siya ng banal na Espiritu. Di po ba? Ang sabi ng kasulatan, nung tayo yung makbang magpasya sa ating sarili, kilalanin si Kristo na siyang tanging daan para sa kaligtasan, sumaatin ang banal na Espiritu. Ang ating katawang lupang ito, ang ating pagkatao, ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Nakatira siya sa atin. At wala na pong iwanan yon, kapatid ko sa Panginoon. Ngayon sabi niya, paano malalaman, matitiyak na nasa akin ang banal na Espiritu? Meron pong mga bunga. Meron pong pinakikita. Mapapatunayan. Mapapatutuhanan mismo ng kapitbahay mo na wala pang kaugnayan kay Kristo. Ibang galaw talaga, ibang kumilos tong mga kapitbahay natin na to. Yan po yung mga kapatid. Now, sabi ng sumunod ng mga talata, 19 to 21, "The acts of the sinful nature are obvious." Kita raw po, hayagan. Yung gawa ng mga sa kasalanan. Sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Yung pong nakasulat, mga nakalistang yon, gawa daw po yon ng sinful nature. Kung ikay nakakilala kay Kristo, yung dati mong estilo ng pamumuhay doon. Pagdating ng 22 hanggang 26, ganito po naman. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law.
Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Since we live by the Spirit. Sa talata po natin, una nabasa yung live by the Spirit doon sa verse 16. Live by the Spirit, sabi. So, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and everything, and envying each other. Pansinin niyo po yung dalawang salita. Sa verse 19, acts of the sinful nature. Sa verse 22, fruit of the Spirit. Meron daw pong malaking pagkakaiba. Pag sinabi daw pong acts, pwedeng mangyari po yon ng kahit walang pinapahayag na buhay, pamumuhay sa likod noon. Whereas, bunga ng Espiritu, meron pong paghahayag yon sa likod noon na may buhay. Anumang bagay na may buhay, anumang halaman, puno na may buhay, nakatanim pa rin po dyan sa lupa. Kumuha pa rin po ng sustansya mula sa lupa, sa araw, may buhay, nagbubunga. Samantalang ito, pwede mong gawin ito na wala pong parang robot ka lang, wala kang buhay. Pero nagagawa mo pa rin ito. Kapatid ko, unawain mo po ito. Ngayong ika'y Kristiyano na, ngayon ika'y malinaw na sa iyong kamalayan ng katotohanan na si Kristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas, yan ang masusunod sa iyong buhay. Yung dati po, yung nagagawa mo ng bagay na ito, walang buhay dito eh. Patay ka pa rin. Dahil sa kasalanan. Pero makakilala kay Kristo, nilagay ka dito sa kabila naman. May buhay. At merong katibayan ng buhay. Ano? Bunga. Fruit of the Spirit. At sabi po dun sa bandang huli, nung verse 23, matapos po niyang isa-isahin yung love, joy, peace, and so on, sabi, against such things there is no law. Pansinin niyo naman yung last part ng verse 18. Verse 18 mismo. But if you are led by the Spirit, you are not under law. Under the law. Kapatid, malinaw po pinapahayag ng salita ng Diyos. Ang buhay mo ngayon, dapat nagagabayan ng banal na Espiritu. Dapat maging malinaw po sa atin yun. Nagbubunga, nakikita, napapatunayan, at pinatotohanan. Sa huli po, tanong ko lang, kung ito ang sinasabi ng Panginoon sa lahat ng mga binanal, sa lahat ng mga born again, sa lahat ng mga Kristiyano na, tulad mo, tulad ko. Di ba, ang isang maaaring nalalagay ngayon sa ating isip, paano naman yung aking mahal sa buhay na di pa nakakilala sa Panginoon? Paano naman yung aking kapitbahay? Paano naman yung aking mga kaeskwela? Paano naman yung aking mga katrabaho? Kapatid, pangangahasan kong sabihin sa iyo, nauna kang nakakilala sa Panginoon at inilagay ka kung saan ka man naroon ngayon. Ginugusto rin niya makakilala ang iba sa Panginoon sa pamagitan mo. Ikaw magiging ilaw, ikaw magiging patotoo sa kanila. Yung po yung mensahe natin nung nakarang linggo. Anong ibig sabihin po nito para sa atin? Unawain po natin ito. Wala akong nakikitang kapahayagan sa salita ng Diyos na liban sa meron ng Kristo sa puso, liban sa meron ng pag-angkin ng katotohanan sa Christian na, tagasunod na siya ng Kristo, no matter what, wala akong nakikitang ibang epektibong gagamiting instrumento ng Diyos upang sa ganon, yung kasama mo sa loob ng tahanan, yung kapitbahay mo, yung kumarit-kumpare mo, yung tropa mo, etc., marinig din ang tungkol sa kaligtasan ng Panginoon. Ibig sabihin po nito, pag-iisa-isang po natin mula sa una hanggang sa ikapat na kapahayagang ito ng mga kagawianan ng Christ-like holy people, kapatid, napakahalaga po
na matutuhan natin hanggang maranasan natin yung gabay mismo ng Banal na Espiritu. Bigyan natin example yung Acts 16. Dito po tayo magtatapos. Acts 16, sa karanasan po ni Pablo at ng kanyang missionary team na kasama. Mula sa verse 6 hanggang 10, meron pong pangyayari dito, ganito ang sabi. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia, standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Ito po yung isang halimbawa ng talagang hayagang gabay ng Banal na Espiritu. Ang pagmimisyon sa kanyang malawak na saklaw, marapat pong kilalanin ang katotohanan ito. Gagabayan ang Banal na Espiritu. Wala pong sisimulang gawain na hindi hinihingi sa ating Panginoon in prayer by the Holy Spirit. Papakita niya. At tingnan niyo po ito. In general, sasabihin, pagmimisyon, basta mayroong pagkakataon, eto, pagpapahayag. However, tingnan po, dalawang pagkakataon. Sa lugar Phrygia, tapos ano po yung sa Galatia, sabi po, pinigilan sila ng Banal na Espiritu. Tapos, yung pong sa Mysia, Bithynia, sabi, binigilan sila ng Banal na Espiritu. Ano ba naman yung, di ba gusto ni Lord ang maipahayag ang kanyang kaligtasan sa sino pa man? Pero dito, gustong-gusto lang pumasok doon at mangaral, pero sabi ng Holy Spirit, wag. Samantalang, dito sa verse 9, during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, punta po kayo sa amin. Pahayag po ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Yung Holy Spirit na nagpigil sa kanila, pumasok sa Phrygia, Galatia, Mysia, and Bithynia, the same Holy Spirit nagsabi, by the vision na pinakita kay Apostol Pablo, isang lalaking taga Macedonia, punta po kayo sa amin, pangaral po ninyong kaligtasan. Is there a difference? Sa circumstance po, parang ang dating ay magkasalungat. Bakit pinigil ng Panginoon dito, pero pinayagan dito? Mga kapatid, ang susi, gabay ng Banal na Espiritu. Sa ating buhay, sa ating paglilingkod, sa ating mga paggawa, ang bawat hakbang ng ating paa, gabay ng Banal na Espiritu. At kapag po tayo ginagabayan ng Banal na Espiritu, wala pong pagkaligaw. 4 po yan. At sa susunod na linggo, 3. Tatapusin natin. So pagsabi po ulit sa katabi, huwag kang absent sa linggo, ha? God bless you. God bless you. Salamat po. Your showcase an attraction for you. Then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you,
scattered to soul. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, you God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service.